Morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Naghihintay na ako ngayon ng bus papuntang Warden Station. Sunday ngayon, April 21, 2024. Ay, nandiyan na yung bus ko guys. Guys, naputol yung intro ko kanina kasi dumating na yung bus. Kung mapapansin nyo, parang iba yung boses ko, no? Naman ko, umuubo ako ng konti. Siya kasi naisipon kahapon lang. Grabe. Tapos kanina guys, habang nagtitingin-tingin ako ng antok na antok pa ako, no? Nagtitingin-tingin ako sa Facebook. Nakita ko merong concert ulit si Moira dito sa Toronto sa June 9. Sinend ko kay Marvin. Sabi ko, be, punta tayo. Tapos pupunta din si TJ. Sabi ko, be, punta tayo. Kaso, di pa siya online kasi nasa work pa siya. Ay, ano pa naman, sabi ko, anniversary gift na niya na sa akin. Kasi sa June din yung second wedding anniversary namin. Teka, hanapin ko muna ko. Guys, buti na lang hanggang Woodbine lang yung stop nung Kasi nung last time hanggang St. George. Hanggang St. George. Grabe, ang tagal ng biyahe ko. Buti na lang ngayon. Hanggang Woodbine lang. Tapos nagana na yung subway papuntang Yonge. Yun lang naman ang problema ko kapag ewan ko, bakit anong nangyari? Tuwing weekends na lagi may problema yung subway. Walang biyahe. Hi guys! Kaka-out ko lang sa work. Kasama ko na si Nandito kami sa may saan ba ito? Gobas? Sa may Gobas kami ng Finch. Pupunta kami saan tayo pupunta? All of Minerva. Yeah, kakain kami. Nag-aya si Marvin. Manlilibre. Wow! Manlilibre. Galing din sa work si Marvin. Bago sahod kasi yan. Kaya nag-aya. Kamusta naman work mo, bebe? Ay, kamusta pala si Kuya Dale? Nakausap na? Sino? Si Kuya Dale? Okay naman. Okay. Turo ko doon umaya, sabi ng madam. Ayun, natanggap. Kasi si Kuya Dale kasi international student din siya, guys. Nag-message sa Malapit kasi, akin. pala sila ng may Marco. Okay. Sila malapit lang sila. Magkalapit lang ng bahay. Ayun kasi ni Mami, malapit lang. Kasi kapag kailangan ng tao, madaling hanapin. Anytime. Oo, kasi pag nung hinahatak ako, layo ko. Layo ng biyahe ni Marvin. Ako sana yung... Oo. Bali sino nga si Kuya Dale, anak ni Tito Eugene. Nag-message sa akin nakaraan. Nanonood sila ng vlog natin. Oo. Nag-message sa akin na baka daw nga pwede matulungan yung anak kasi wala. May work naman daw si Kuya Dale, kaso nga dahil nga back to 20 hours per week na lang yung mga student na lay off si Kuya Dale. Buti na lang meron dun hiring kala Marvin. Di ayun. Saka lapit pa malapit din. Kaya ayun, madali ang biyahe. Para sila ng Marco. Kasi meron din dun na si Marco. Same sila ng program, no? Oo, same sila. Aircraft maintenance. Oo, parang ganun guys. Ang ganda ng kanilang program. 22 kayo? Oh my God. Ang mahal ng tuition naman ng kanila. Bali kailan mag-i-start si Kuya Dale? Baka next week. Tayo na lang natin guys. Turuan ko doon ng standard. Ano yung mga shortcut. Mahilig daw si Marvin mag-shortcut sa trabaho Oh, standard yun. Oh, standard. Nagugutom na ako. Standard, sana lagi yung delay. Kamusta naman yung kaninang biyahe mo, bebe? Ginising ka ng driver. Magsak mo yung mata ko. Last stop na daw sabi ng driver Gawa ng si Marvin ay tulog na tulog. Minsan ganun din ako, tulog na tulog din ako. Kapag sobrang pagod, tulog na tulog ako. Nagigising na lang ako, wala nang tao sa bus. Yung pala nagsibabaan na yung mga kasama ko. Guys, naglakad na lang kami ni Marvin kasi nagkaroon kami ng sa Go Bus. Ang daming kainan dito. Pipili na lang kami ni Marvin kung saan kami kakain. Besa ng tawidan. Walang tawidan dito. Dapat pala tumawid na tayo sa kabila dito. Ang dami dito Dito sa tapat natin Ayan, ang daming kainan. Mga Korean, Taiwan. Diyan ba yun? Parang dun ayun na ata charing. Dilaw yung Minerva. Guys, nandito na kami. Order na rin si Marvin. Gusto ko nung beef, kaso medyo pricey kasi yung beef Kaya chicken na lang tayo guys. Tsaka konti lang naman kakainin namin ni Marvin.
Siyempre, yung order ni Marvin, gamyatang, alin? Parang may sizzling. Saan yun? Parang may nakita akong sizzling ah. Guys, ito yung bulgogi na in-order ko. Kasi yung kay Marvin. Bepengin ako niyan. Pwede ba yung ilagay dito? Guys, tapos na kaming kumain. Busog ka, be? Sabi daw, konti lang daw kakainin. Pero inubos din namin ng ano. Oo. Ang sarap naman. May airplane, no? Ayun na, sa taas. Malapit ba dito yung ano? Airport? Ba't ang dami ko nakikita ditong aeroplano mula kanina? Maglalakad na kami pa uwi guys kasi may laundry pa kami ni Marvin. Magtitiklop pa kami, saka manonood pa kami ng K-drama. Queen of Tears ba yun, be? Ayan, excited lagi na si Marvin. Hello guys, bale kanina dumating kami mga 9 na ni Marvin dito. Kanina nag-woodbine kami tapos diretso na yun dito sa sa bahay. Grabe, ihina ako. Ang tagal pa ng biyahe namin. So, hindi na ako makagalaw kanina. Pagbaba namin ng bus, nagmadali na maglakad si Marvin. Iniwan na niya ako kasi nga, para daw dire-diretso siya. Para pagpasok ko ng bahay, bukas na lahat. Bukas na yung gate, bukas na yung dito sa pinaka main door namin, tas bukas na dito sa basement para makaihi daw ako agad. Kasi hindi ko na talaga kaya, hindi ako makalakad ng maayos. Sobrang ihing-ihi, grabe. Tapos ayun guys, super lamig nga kanina. Kala ko hindi na ako masusundo ni Marvin kasi antok na siya. Dumating siya dito alas 4 sa bahay, sa basement. Tapos umalis ata siya mga 4:30 para sunduin ako. Kasi tapos ng trabaho ko alas 6. Ayun. Medyo na na rin kami, syempre. Nakakapagod din. Pero syempre kailangan talaga natin pa ngayon eh. 'Di ba? Tiis-tiis lang muna. Sa una lang din naman tiis-tiis. Makakaano din tayo. Makakalawag-lawag din. Ang problema na lang naman namin guys ngayon ay service kasi. Lalo na pag nag-start na rin si Marvin ng full-time tas magpa-part-time din siya. Pag may nakuwang part-time. Pero binubugaw ko na kasi si Marvin. Binubugaw ko na sa mga kakilala ko yung mga na parang on-call sa mga pagre-renovate ng bahay. Ngayong summer lang daw yun eh. Kaya sabi ko kay Marvin, gusto din niya kasi matuto. Kasi syempre, di ba, pag dumating din yung araw na may sarili na kami bahay, di na kami magtatawag sa di na kami magbabayad sa ibang tao na gagawa. Ang mahal pa naman daw dito ng mga paggawa sa bahay. At mga skilled nga eh. Kaya sabi ni Marvin, gusto niya matuto para if ever daw, siya na lang din gagawa sa bahay namin. Kasi dito si Tito, yung sa landlord namin, sila lang din nagawa. Tapos kasama niya yung kanyang, yung asawa ng anak niya, katulong niya sa mga gawain dito sa bahay. Kaya, yun nga, nakakatipid-tipid daw kahit papaano, diba? At ayun, ang dami na uli nagme-message sa akin, nagpapatulong maghanap ng work. Doon din kasi sa namin, sa agency namin, ang slow din kasi may mga binigyan din ako nung namin, yung agency namin sa trabaho. Hindi naman daw sila tinatawagan pabalik. Baka kasi hindi pa hiring. Baka sa pa talaga, sa summer guys, doon magbubukasan talaga. Kailangan nila ng tao pag summer. Ngayon kasi pa talaga, winter, spring, medyo pa yan. Spring, medyo nagbabawi-bawi pa lang din sila. Summer talaga. Kaya sa summer doon kayo maghataw talaga ng hanap ng trabaho. Pero kung meron naman mag-message sa akin na may hiring sa kanila, popost ko naman yun guys para makapag-apply naman yung iba, diba? Siyempre, ang hirap din lang walang trabaho dito sa Canada eh. Lagi nga sinasabi ng mga bagong dating din na nakausap na hirap din kasi nang walang work dito kasi puro palabas ka ng pera tapos walang pumapasok. Nakaka-stress nga naman guys. Totoo naman talaga. Basta kahit lang kung merong sa inyong trabaho kahit di ganoon kalaki kasi hindi skill, tanggapin niyo muna pansamantala para at least may pumapasok sa inyo, 'di ba?
Ganun kasi yung ginawa ko last year. Para naman hindi kami as in masiro ni Marvin kahit papaano. Hindi namin na bawas yung bit-bit namin pera. Kasi nagtatrabaho naman ako kahit papaano na yung pinagtatrabahoan ko, yun yung ginagamit namin panggastos ng paunti-unti kahit pambayad sa upa, ganyan. Kasi yung mga part-time ko last year, nung unang namin, parang 1 month, 2 months namin, nababayaran namin lahat ng mga bayarin namin dito, bahay, transpo, grocery. Kaso, wala kaming naiipon. Kasi doon nga lang napupunta, kailangan mo talaga ng, pag hindi malaki yung sahod mo, kailangan mong magdagdag ng trabaho. Siyempre, pero siyempre, mas maganda talaga yung mag-isang trabaho lang na malaki yung sahod. Pero sa ngayon, kung wala pa talaga, kasi syempre dadating din talaga yung time na makukuha mo din yung trabaho na gusto mo talaga. Tiis lang talaga, mag-ano ka lang, kasi yung iba naman daw, makakuha ka lang ng kahit anong experience, maka 1 year experience ka, tapos yung background mo sa Pilipinas or kung saang bansa ka, possible mo magamit, magtiyaga ka lang talaga. Kasi may mga iba kaming kakilala, nagtiyaga talaga sila maghanap ng trabaho na konektado dun sa tinapos nila sa Pilipinas, tas kung ano yung nila background ng trabaho dati. Nakuha naman nila dito, 'di ba? Siyempre, din naman, lakasan din ng loob kasi sa din naman yan sa interview. Pagalingan, ibebenta mo talaga yung sarili mo pag interview na. Yeah. Na nga guys, Monday na ulit tomorrow. Parang sabi ko, grabe, ang bilis ang araw, no? Parang pipikit ka lang, matapos na yung May, ang bilis, grabe. Pero okay na rin yun, at least, di ba? Parang umuusad-usad tayo kapag mabilis yung araw, di natin namamalayan. Yung ngayon nahihirapan ka, hindi mo napapansin, puro gano'n naman daw talaga na sa una talagang ipaparamdam sa iyo na ang hirap ng buhay, super ganyan, di mo mamalayan na paunti-unti na palang gumagaan na. Yan, saka mo lang, kasi minsan yung iba, ako kahit minsan ako, ganun din ako mag-isip na, bakit puro ganito na lang, puro problema na lang, ganito ganyan. Tapos, hindi natin minsan na napapansin yung blessing na natatanggap natin. Kasi nagpo-focus tayo lagi dun sa kung saan tayo nahihirapan palagi, 'di ba? Yung problema lagi. Yan. Hindi natin namamalayan, ang dami na rin naman palang blessing na dumating sa atin. Hindi lang tayo nagiging grateful minsan dahil hindi iyon yung gusto pa natin. May ibang bagay tayong hinahanap talaga. Kaya kung na lang muna yung nandiyan, maging grateful tayo kung ano yung mga natatanggap nating biyaya, 'di ba? Dadating din naman yung talagang matuto ka lang talaga maghintay. Hintay lang talaga, makukuha mo rin yung gusto mo. Hindi naman kasi agad-agad yun, 'di ba? Pag may gusto ka, syempre paghirapan mo. Tapos pag pinaghirapan mo, hindi naman agad-agad yun, medyo tatagal pa yan. At least, di ba, pag nakuha mo na yun, talaga mapasa, thank you Lord, worth it talaga yung hirap ko, yung pagtitiis ko, yung pag-iintay ko, di ba? Powerful. So, yun lang. Basta, lang tayo, kasi, ngayon, kailangan natin maging matatag kasi, lalo na yung mga bagong dating dahil ang daming walang trabaho. Nako, naghahanap sa mga group talaga, ang daming post. Pahirapan talaga sila ng trabaho kasi ang daming dumadating kasi ngayon, 'di ba? Kasi magi-start pa lang ngayong May yung cut nung pagbabawas ng pagdating dito. Ang dami nga dadating. Ang dami. Kaya ayun. Kaya tulungan na lang din tayo guys na matulungan din natin yung iba na makakuha ng trabaho kasi syempre naranasan din naman natin yung nahirapan tayo maghanap ng trabaho. Hindi naman porket nahirapan ka, dapat mahirapan din yung mga bagong dating, di ba? Ayun guys, namamagana yung mata ko kasi antok na ako tapos may sipon pa ako. Hindi ko alam bakit kasi paiba-iba yung weather nga. Ayan, yan, ganyan talaga. Kaya kalaban din natin dito sakit dahil sa weather. So, ayun lang guys. Si Marvin pumasok na siya sa kwarto kasi antok na siya dahil 3:30 pa siya gising. Tapos, dire-diretso na yun. Na ngayon, 10:38. No?
Grabe, ilang oras nang gising si Marvin. Akala ko nga hindi na nga niya ako susundin. Sobrang pagod na kasi din si Marvin. Pero at least bukas wala na siyang pasok sa school. Yan. Hintayin na lang yung transcript niya para makapag-start na nga siya mag full time. Tapos ayun nga, share ko sa inyo, natutuwa lang ako sa kay Marvin. Galing siyang school, parang alas 8 na ata. Yun yung 8 a.m. siya to 7 a.m. to 8 p.m. ata siya that time. Kasi ako, pag uwi ko talaga, bagsak talaga ako. 4:30 kasi ako gumigising guys ng Monday to Friday. Tapos yung, minsan yung pinaglutuan ko, hindi ko na nahuhugasan. Pagdating ko dito, bagsak talaga ako dito sa sofa ko natutulog. Nagigising na lang ako minsan si Marvin nandyan na naghuhugas siya no, naghuhugas siya. Inugasan niya yung mga pinaglutuan ko. Tapos nung nagising ako, hinayaan lang niya ako nakahiga. Pahinga pa daw ako. Hindi niya ako ginigising pag dadating siya. Hindi niya ako ginigising na, "Be, gising ka na, luto ko naman ang pagkain natin," or kahit ano. Pag hindi ako nag-reply sa message niya, alam niya ng tulog ako. Pagdating niya, yun, naghugas, nag-init siya noong niluto kong sinigang, tas tinanong niya kung ano yung gusto kong part. Tas yung lamesang maliit namin, nilagay niya dito sa sala namin. Tas niready niya yung mga pinggan, kutsara, tinidor. Tapos, ayun, wala akong ginawa. Nakaupo lang ako, inihintay ko lang siya. Siya lahat nag-asikaso. Ganyan si Marvin, guys. Natutuwa lang ako sa sa asawa ko na ganyan. Siyempre, bihira lang yung mga ganyan, di ba? Talagang kahit pagod sila, stress, nagagawa pa rin nilang alagaan yung misis nila, di ba? Na dapat tayo yung nag-aalaga. Charing. Siyempre naman, halin-hina naman yun, di ba? So, ayun lang guys. So, paalam na ako. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko po. Ano na rin po, follow na rin po, subscribe, follow and like sa TikTok account na Crystal Herrera. Tapos po yung Facebook page na Crystal in Canada. Bye-bye!